Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kumusta kayo? Welcome po kayo sa Monte Natin Channel. May mga viewers natin hindi pa nakapag-subscribe, subscribe tayo at like na rin sa ating mga video para kung may mga bagong upload, ma-update tayo. Usapan na natin dito ngayon isa tungkol sa tuloy-tuloy na impeachment hearing ni VP Sara. Gawin natin ang opinion at reaction. Dito kasi isa napanood natin, kung napanood din ninyo yung hearing, lumalabas ito na talagang kahihiyan yung inabot ng prosecution team, kagaya kahapon si isang congresswoman na kahit winawardingan na ito ng presiding officer na si Senator Chis Escudero, tira pa rin ang tira kay VP Sara. So dito naman sa kanyang sa kanyang opening statement, nagbigay na siya agad ng conclusion sa kaso ni VP Sara. So siyempre mag-object din yung defense team. Dito winawardingan siya ng presiding officer. Talagang hindi pa ito nagbabago, kaya nangyayari ito, pinahinto ito at turuyang nag-walk out sa hearing. O bagay na kahiyan sa panig naman ng prosecution team kasi unang-una, si Congressman De Liva is dati itong DOJ Secretary. Tapos bakit hindi lang sana sundin ang proseso? Masyado ng mga atat-matat. Kung halimbawa may mga matibay na ebidensya, di nasa inyo naman yan. Pero ang nangyayari kasi dito, kahaba-haba naman ang hearing dito. Ang resulta pa rin dito is mabubutuhan pa rin ito. So, sana madali-dali nyo kung anong nararapat. Kaidaan naman din sa proseso dahil ito naman habang araw-araw kayo nag-hearing, impact naman ng salapi ng ginagasto sa pera ng taong bayan na marami sana dapat paglaanan pero napunta dito sa hearing. Dito kasi, kapag halata ng lahat na ang ginagawa kasi ng ilan dito ng mga mababatas na talagang pang-personal na yung ginagawa nila dahil alam din naman nila na hindi matibay yung kaso ni VP Sara. Ganun pa man, siyempre makikita sila doon sa television. Kunyari napakalinis, pero pag susumahin mo naman, hindi naman lahat yan malilinis. Sumabit din lumano sa mga akusasyon yung iba na hindi man na kayang ipaliwanag. Dito, kung seryoso talaga yung ating pamahalaan, bakit wala mga politiko na siguro magpasa ng batas na ibalik yung parusang kamatayan para sa ganung paraan naman babawasan man yung pagdadakaw sa ating bansa. Halimbawa, sa kasong plunder, bitay ang natin, hatol dito, tapos yung rape, drugs, murder. Pero dapat isama na rin sa parusang kamatayan yung mga nagtatanim naman ng ebidensya at saka nagtatanim ng kaso kasi nga dito, kawawa naman din naman yung maparusahan ng kamatayan kasi hindi naman nila talagang ginagawa. Nasampahan sila ng kaso dahil na kalaban sila sa politika. So, sama na rin siguro natin yun. Sa ganung paraan naman na patas naman. Sa atin naman dito kasi sa tingin naman natin ang mga tao ngayon marunong na, lalo may social media, hindi kagaya dati na makita mo na sa television, paniwalaan ka na kaagad. Pero ngayon, iba na. Talagang mas pinaniniwalaan pa nila ngayon yung mga ordinaryong mga naglalabas sa social media kaysa ating mga malalaking network. Dahil nga, ang iba naman kasi hindi naman sinasabi ang katotohanan. Nililin lang ng sambayan ng Pilipino. So sa atin naman, opinion at reaction na bilang simpleng mamamayan. Maraming salamat, buhay po tayong lahat. God bless.